Nagmakaawa po ako no'n eh. Pasensya na po kung ano po yung nasabi na asawa ko. Ako na po humihingi ng pasensya. Yan ang pagmamakaawa at madamdaming pakikiusap ng ginang na si Keiziniel Guevara sa Punto Asintado Reload. Ang kanya kasing mister na si Mark Jordan Mercado halos kalahating buwan na sa kulungan matapos arestuhin ng isang pulis sa San Mateo, Rizal. Ang dahilan, pinagbintangan ni Patrolman John Julius Bautista ang kanyang mister na nanira raw sa side mirror ng motorsiklo ni PO1 na nakaparada sa harap ng San Mateo Police Station. Pero ayon kay Keiziniel, hindi nasira ng kanyang mister ang side mirror ng pulis. Noong 9 ng Nobyembre, nanggaling daw sina Keiziniel at kanyang mister sa doktor para ipagamot ang kanilang bunsong anak na may sakit na pneumonia. Bandang alas 4 ng hapon, dumaan sila sa San Mateo Plaza upang bumili ng niresetang gamot ng doktor. At sa kanilang paglalakad papuntang butika, aksidenteng nasagi umano nila ang side mirror ng isang motorsiklo na nakaparada sa tapat mismo ng istasyon ng pulis. Halos wala na raw kasing malakaran ang mga tao dahil nakaharang sa walkway ang mga nakaparada ng motorsiklo. At ilang sandali lang daw ay may sumita na sa kanila at itinuro silang nanira ng side mirror. Umabol na po sa amin na intern na police. Sabi po niya sa amin, ito po yung pinaka-word niya eh, "Ma'am sir, sinira niya po yung side mirror. Hintayin niyo po dyan, hintayin niyo dyan yung may-ari ng motor." Nang dumating ang may-ari ng motorsiklo na si Patrolman Bautista, nakipag-usap daw ang kanyang mister habang si Keiziniel naman ay dumiretso sa pagbili ng gamot. At sa kanyang pagbalik, nakita na lang daw ni Keiziniel ang kanyang mister na nakaposas na at nasa loob na ng police station. Sandaling oras lang po yun. Makabalik po ako ng presinto. Nandun na po sila sa loob. 4:58 PM po yun. Nakaposas na po siya. Tinanong ko po yung asawa ko, bakit po siya nakaposas. May isa pong police na parang bumulong, sabi, may komosyon daw po. Tapos po, nakatingin lang ako sa asawa ko. Tapos sabi po na asawa ko, hindi, kinasuhan na ako ng disobedience and malicious. Ang simpleng pagsagi lang sa side mirror, nauwi sa patong-patong na kaso laban kay Mercado, kabilang dyan ang simple disobedience, malicious mischief at unjust vexation. Sa ngayon, halos 2 linggo nang nakakulong si Mercado. Pakiusap ngayon ni Keiziniel, tuluyan nang makalayang mister dahil lugbok na ang kanyang pamilya sa nangyari. Hindi rin sila agad makapagpiyansa dahil mabagal ang usad ng dokumento ng mga kaso nito. Nagmakaawa po ako noon eh. Pasensya na po kung ano po yung nasabi na asawa ko. Ako na po humihingi ng pasensya. Huwag na po nating daan sa ganito. Kasi sir, may mga bata pong nakasalalay din sa kanya. Gawa po ng nagtatrabaho po, 3 pa po yung anak namin. Sinadya ng Punto Asintado Reload Team ang tanggapan ng San Mateo Chief of Police upang idulog ang hinaing na tulong ni Keiziniel. Handa naman daw ang pamunuan ng San Mateo Police na pag-aregluhin na lang ang dalawang panig. Pakiusapan natin ang ating police officers na magpatawaran kung kaya naman ang kanyang patawaran kasi napakaliit na bagay lang naman yan. Kahapon naman, pinagharap ng hepe ng Rizal Provincial Police, sina PO1 at ang nakakulong na si Mercado. Doon nangako ang patrolman na iuurog na ang mga isinampang demanda kay Mercado. Nagpaabot din ng tulong pinansyal ang Provincial Police Chief sa pamilya ng nakakulong na mister. Masaklap pala no yung nangyari sa yung na pamilya nila ngayon, may sakit yung asawa, yung anak. Sa amin naman dito sa Rizal, no, for humanitarian reason, sabi ko nga kay Hepe, yung directive ko sa kanya is tulungan natin yung na mag-ayos yung dalawa. Anyway, kakausapin ko rin tong si Patrolman and personally, makuha ko yung side niya at saka si Mark Jordan, pupunta ako mamaya sa San Mateo Police Station. At dito naman sa amin sa Rizal PPO, i-extend namin, no? Magbibigay kami ng assistance kay Mark Jordan Mercado. Bilang isang pulis, you must be well-rounded emotionally, physically, mentally. But
ano yan, symbol of authority, agent of or a person in authority. Dapat may konting galang, respeto. At pagmamahal. Ngayong araw nakatakdang lumaya pansamantala si Mercado matapos magkain ng piyansa kahapon ang kanyang pamilya. Alas 10:35 ng umaga, alamin natin, Bay, ha? May usapin muna natin itong may bahay nitong ni Mr. Mark Jordan Mercado na hanggang sa mga oras na ito ay nakakulong pa rin. Alright? But ang development po ay pinagpapiyansa na ho ito. I believe magbabayad sila ng piyansa kung hindi pa tayo pumasok sa eksena. Nasa linya si Mrs. Kisiniel Guevara, ang may bahay po na nakakulong na si Mark Jordan Mercado. Magandang umaga po, Ma'am Kisiniel. This is Erwin Tulfo with Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Nationwide at sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Morning. Magandang umaga po, Congressman. Nasaan na po, mister niyo? Magpa-file na po ng piyansa ngayon. Tama po ba, ma'am? Opo, naka-file na po. Magkano po ang piyansa? Umabot po ng 10,000 yung binayaran ko sa MPC ko. Anong mga kaso, ma'am, ang sinampa sa kanya ng police na si Patrolman Bautista? Yung una po is yung malicious mischief po. Okay. Tapos, simple disobedience po. Okay. Yung huli po is unjust vexation po. Okay. So, nakita ho natin yung video initially na nakaparada itong mga motor nila sa sidewalk. Tama po? Opo, tama po. Ito'y daanan ng tao. Ano? Opo. Ngayon, tanungin kita na diretso. Ano ang dahilan na sisirain ni mister mo yung side mirror ng pulis kung nasira man? Ano, may galit ba siya? Nag-aaway na ba sila? Kakilala niya ba ito, si PO1 Bautista? Sa totoo po, Congressman, wala po kaming kilalang PO1 Bautista. Hindi po namin siya kaaway. Hindi rin po namin siya nakilala kung saan o kung ano po. Wala pong dahilan para sirain yung side mirror ng motor niya. Unang-una po nasa tapat po siya ng presinto ng pulis. Tama. Oo. Kaya bakit naman po namin siya sisirain? Okay. Pangalawa po para sa akin po bilang asawa, hindi ko po masasabi na sinira Dahil doon sa naging sitwasyon po namin noong November 9. Aha. Alam ko po sa sarili ko na hindi po yun sinasadya. Dahil ang dami po namin witness. Nagmadali po kami. Papunta po kami ng Mercury para bumili ng gamot. Aha. Dahil pares po kami ng anak ko, may pneumonia po kami nung oras na yun. Aha. Aha. Okay. Nagmamadali po kami. Alright, ma'am, sandali lang ha. Tinatawagan namin itong magaling na PO1 Bautista. Ewan ko kung sasagot. Tinatawagan namin kanina si Major Problem. Sino ba yung Major na yon? Yung hepe niya, ayaw na sumagot at sabi, for personal reason, ayaw niyo akong sagutin. Okay? So, tatawagan ko ngayon yung Provincial Commander ng Rizal kung ano ho nangyari. Kasi sa ngayon sa tingin ko, wala naman ho talagang kasalanan itong mister nyo. Ay dapat naman ho talaga, Diyos ko po, nasagi lang yung side mirror. Kailangan ng 2 linggong ikulong. Ikaw, Patong-patong na kaso pang sinampa. ito ang katabi ko. Ito kumuha ito ng law student ko ito. Bakit ganun katagal yung, ganun ba talaga 2 linggo bago ikulong? Di ba may tawag dyan na sobra-sobra na yung Pag oras? na-inquest ba kaagad ang kaso na yan, Kisiniel? Opo, November 9 po na kulong siya. November 10 po ng afternoon, 1 p.m. Sandali Na-invest lang. na po siya. Ilang araw bago na-inquest? Bago siya, opo. Oras lang po. Na-inquest? Natulog lang po ka ng gabi. Kinaumagahan po, binalitaan po na 1 p.m. daw po yung inquest. Agad-agad na inquest. So, Tapos, nasa proseso ngayon yan. lang bumaba yung bail kahapon? Kahapon lang po. Alright. Bilis naman. Kahapon Hello po, lang. sir. Magandang umaga po. Sino to? Major? Sino to?
Yes, sir. Yes, sir. Is this Major Rodiard de la Peña? Ay, sandali lang po, sir. Sino to? Hello, sino to? Kung po. Is this Ay, sir, pasensya na po. Patrolman Bautista? Sir, si Police Major Roger de la Peña po, sir. Okay, sige Kong. Okay. Sandali lang ha. Nandito si Police Congressman. Major Rodiard de la Peña, si Erwin Tulfo po ito. Yes, sir. Yes, sir. Number 1, bakit po inabot, nasagi lang po yung side mirror ng motor ng tauhan ninyo, patong-patong agad ang kaso. Granting, sabihin na ninyo, nagalit si PO1 Bautista dahil nagmura. Sir, kailan pa kayo naman pulis at nag-aral din kayo ng batas kahit papano, kung magmura man po yung tao, iba ho ang kaso noon. Pangalawa, kung ano man sasabihin ng isang tao, we are a democracy at kung ano man sabihin natin, malaya tayo magsabi ng kung ano-ano. Tama po ba, Major de la Peña? Yes, sir. Kanya naman pong yun, sir, na sinasabi po niya nung at sa akin naman po, sir, karapatan naman po ng bawat isa po kung ano po ang kanyang gusto na maghabla ng demanda laban dun sa tao. Correct. Pero bakit ho umabot ng ganito katagal? Ano ho ang nangyari? Pakipaliwanag na. Sir, sa kwan po, na-inquest naman po namin yan agad, sir. Ang ano lang, sir, hindi naman po natin na kwan kasi, sir, sa fiscal's office kung ano ang kuha nila. Sa kanila na po, sir, yung kung bakit umabot sa ganung katagal. Bakit to ang bilis ng inquest proceeding? Hindi naman sinasadya yan at hindi naman siguro ganun kalala ang pinsala. Motor lang ho yan eh. Opo, yun ang actually tanong. Actually po, sir, ay kinausap ko yung complainant, sir. Tapos ay ang sabi niya ay, sir, sa ano lang po kami sa prosecution na lang po kami mag-ayos kung kailangan nyo mag-ayos. Ano yan, yung complainant pa nagsabi sa iyo niyan. Yes, sir, yes, sir. Okay. Number 2, ko naman po, sir. Ikaw yung hepe nitong istasyon ng pulis, tama po ba? Ikaw yung hepe? Yes, sir. OIC po, OIC po, sir. OIC. Allowed ba na gawing paradahan ang sidewalk? Paradahan ng mga motor na pulis mo? Allowed ba? Hindi naman po, sir, totally sidewalk, sir. Doon naman sa may, sa harap ng istasyon. Kasi dito sa ating istasyon, sir, wala po tayong ibang pardahan po talaga ng mga sakyan, sir. Pero sidewalk ko yan. Hindi naman totally sidewalk, sir. Ano yan? Bangketa yan, yun? Gilid na gilid po, sir. Gilid na gilid po. Kaya nga po, sa sidewalk nakaparker, Nel, ay Major. May video po kami nakuna ng tao namin. May mga motor ka nakaparada sa harap ng istasyon ninyo sa sidewalk. Saan dadaan ng tao? Kaya nga po, sidewalk yan. Sidewalks daanan ng tao, hindi paradahan ng motor. Now you tell me. Sir, actually po, sir, ang mga motor na nakaparada po ito ay hindi po lahat sa istasyon. Yung iba, sir, sa munisipyo. O trabaho mo yan, naalisin sila dyan, alisin yung mga motor. Sayang pagkapulis mo kung hindi mo malinis yan dyan. Sidewalk yan, What are you telling me na nagsisinungaling ako? Buksan mo yung PTV mo at makikita mo kung ano yung sinasabi ko. Nandyan sa sidewalk yung motor, kaya nasagi yan. Mangyari, nasa sidewalk ang motorsiklo ng pulis mo, pinayagan mo. Hindi ko na po nakakuha yun, sir, kung saan na eksaktong sir. Basta, accordingly, sir, sa aking tauhan ay nasagi yung kanyang motor at nasira yung side mirror. Nasagi yung motor, nasira yung side mirror. Hindi ba yung sidewalk? So, in the first place, mali na kaagad yung pulis mo dahil nakaparada siya sa sidewalk. Ang sidewalk para sa tao, hindi paradahan ng motor. Yun. Sir, nasa kung ano man po ang ating kaso, sir, bahala na lang po sila. Hindi. Alam ko, hindi ako nakikuhan sa kaso. Tinatanong kita, di ba? Bakit pinapayagan mo yung mga motor dyan pumarada sa sidewalk sa harapan ng istasyon mo? Sir, nadatnan ko na po iyan na ganyan ang... Tama nga, exactly. Wala po talagang, sir, wala po talagang mapadahan. Nadatnan mo na. Pero alam mo naman, no. Listen. Pero nadatnan mo na mali. So, pag nadatnan mo na mali, walang iniwan yan, may nakita kang tae sa harap na opisina mo, hindi mo lilinisin, hindi mo ayusin, mali. Mali yung pagparada ng motor sa sidewalk dahil ang sidewalk para sa tao, hindi sa motor. Tama o mali? Mali po talaga, sir, na may motor sa sidewalk. Mali pala. Sana sinabihan mo muna yung police mo, oy, patrolman, ay nagwawala yung tao kasi nasa sidewalk. Alam ko nagwawala yung tao dahil
o hindi niya na sinira. Number 2, sana sir, inisip mo rin, Major, kung magaling ka, bakit niya sisirain? Bakit? May atraso ba si Bautista dito kay, ano pangalan nito? Jordan? May atraso ba? Mercado. Magkakilala ba sila, Major? Hindi ko po alam, sir, kasi ang alam ko, hindi naman sila magkakilala, sir. Ang alam ko, hindi naman magkakilala. Exactly. Sir, umikot ka na buong Pilipinas. Ang Pilipino, likas na natatakot sa mga tao na makapangyarihan. Bakit niya sisirain? Alam niya na motor ng pulis yan, nakaparada sa istasyon mo, babaliin ko. Ako ba, gunggong ba ako na babaliin ko yung side mirror ng pulis na walang ginagawa? Sino namang gunggong? Lasing siguro pwede. Hindi po lasing itong mister. Bumibili ng gamot, nagmamadali May sila. sakit yung anak. Kaya sana, ginamit ninyo yung mga utak ninyo dyan, lalo na ikaw bilang hepe. Sana sinabi mo na lang, oy, patrolman, pagpasensya mo na dahil PO1 yan eh. Ay, civilian. Sana nagtanong ka rin, hindi yung pinakinggan mo lang, sir, sinira yung motor ko. Sir, ganito ito. Bastos, sir, minura pa ako. O sige, kasuhan mo yan. Ba't hindi kinausap, Major? Sir, kanya pong kwan po yan. Kanyang karapatan po yan. Actually, sinabihan ko po yun, sir. Ano sabi nyo? Pero sinabihan ko po yun, sir, kinausap ko na kung magpatawaran mo sila, magpatawaran. Ayaw. Ngayon, ang sagot naman po na sa akin, sir, sa prosecution naman po, na lang po kami mag-usap. Wala, may habang. Hindi. Yun po ang ano, sir. Okay, patrolman sige. na ito. Pero next time, alamin mo muna na mabuti kasi lumalabas ngayon, abusado yung tao mo. Tama. Lumalabas ngayon, abusado yung PO1 Bautista mo kasi in the first place, maliho siya eh. Hindi nasagi yung kanyang side mirror kung hindi siya nakaparada sa sidewalk. Tama po ba? Sir, kung ganun man ang sir, yun po ang kanya allegation, sir, na siya po umano ay pinagsabihan din po ng Ansibo Rewards. Kaya po, inaresto po niya yung tao. So sa totoo lang po, sir, si Patrolman Bautista ay mabait po yung tao. Nasa na ba yung... Hindi ko kilala si Alam mo, Major, normal sa opisyal na ipagtanggol niya ang tao niya kahit kulang-kulang, kahit luko-luko, Major De La Peña. Gaya nito na lang, ay alam mo, hindi ka disciplinarian, OIC ka lang, dapat nga alisin ka na dyan, sibaking ka na muna, ilagay ka na muna, magbantay ng kulungan sa Campo Crame, dahil wala kang ikaw ngayon pa lang, pinagtatakpan mo na yung tao. Sabihin mo lang na, medyo tignan ko po, Mr. Tulpo, Mr. Bendijo, yung ginawa ng tao ko, titignan ko rin ho, kasi imbes na kanina pa tayo paikot-ikot, sasabihin mo na may karapatan siyang idemanda. Alam mo, naalala ko yung isang, yung QCPD director na yung nambuli ng bisikleta, rider, kinampihan pa yung pulis niya na natutok ng baril. Ganon ka rin, Major De La Peña. Ano po? Tanggal na yun. Walang silbi. Sige, ano Sir, pa? pasensya na po, sir. Sir, hindi ko naman po kinonsinti yung tao ko, sir. Kaya po, sinabihan ko po siya, sir, na kung mag-ayos sila, mag-ayos po sila. Ikaw na mismo dapat nag-intercept, no? Nag-intervene. Huwag mo na ituloy yung kaso. Mali kasi, Major, in the first place. Sidewalk yung pinaradahan. Hindi Alisin ko po yung lahat ng mga sir. Simula. Alisin ko po lahat ng mga Pag nadaanan ko yan bukas, makalawa na may motor pa dyan, tignan mo ha, Major. Sasama ko. Tignan mo, Major ha. Alisin mo na yung motor dyan. Huwag mo nang maghanap ka ng paraan. Kausapin mo si Mayor. Mayor, napagalitan po ako ni Mr. Tulpo at Mr. Bendijo dahil nakaparada po yung motor sa sidewalk. Alisin mo na yan dyan. Naintindihan mo? Opo, sir. Yes, sir. Ngayon na ngayon din, pagbaba mo ng telepono, alisin mo na yan. Yes, sir. Yes, sir. Papaalisin ko. Ng pusang iring. Pusang iring, maraming Major. salamat sa iyo, Major Rodyard De La Peña. Thank you, Major, ha. Thank you. Diyan na, nasan na ba yung tubig nga? Sino pa ito? Oy, Miss Ma'am Kay Siniel, i-file nyo na po yung piyansa at balitaan nyo, i-text nyo kami kung nakalabas na si Mr. Mo. Dapat makalabas na ngayong araw. Sinong piskal ang may hawak nitong kaso? Nandiyan sa papel yan. Sinong piskal yan? Otro rin piskal ito. Sir Willie ko po. Ha? Sino? Willie ko. Willie ko? Walang liko? Ano to? Jimmy ko po. Jimmy ko. Piskal Jimmy ko ng San Mateo. Sus, naburbida. San Mateo ba yan? Prosecutor Office?
Sa Tipolo yata naka-file to, tama ba? Sa Taytay po siya na inquest. O yan, Tay siya na inquest. Sa likod Hawak ni Jimmy ko. puntahan natin Jimmy ko. Tama po ba, Ma'am Casey? Di ba kaya kita tinatanong? Kasi tatawagan ko po si Secretary Remulla ngayon at sasabihin ko sa kanya, mukhang napakahina ng kaso. Ha? Aba 2 linggo. Dapat ngayon, wala nang kaso dahil pinag-serve niya na yung sentensya niya. Di ba? Dapat magbayad ng danyos per week. Habulin nyo kaya yan. Hablahan nyo ng sibil na kaso itong si Bautista. Anong pangalan po nung piskal dyan, ma'am? Jimmy ko po yung fiscal na Jimmy ko. sa kanya sa Taytay. Alright, Jimmy sige ko. po, para matapos tayo at maubusan tayo ng oras. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Casey Niel. Ito na. Thank you po, thank you. Salamat po. Kung nandito na si Colonel Felipe Maragon, Provincial Director. Naputol. Provincial Director na Rizal, San Mateo. Sa San Mateo ito. Sa Rizal. Tapos tawagan ninyo yung DOJ, ipa-dismiss yung kaso. Malinaw naman Mali. Hindi na bali yun. Kung hindi siya nakaparada doon sa sidewalk. Ano bang sinabi dito hindi nga swak doon sa mga kasong isinampa Dapat dito may intention talaga sirain. Wala nga siya ebidensya. Kaya nga, malicious mischief, unjust vexation. Kasi iba ayon doon ugali. sa Marites na kilala ko na Anong sabi? ikot dyan, Anong sabi? may kamag-anak sa piskal. Porbida. Kaya nakasuhan ng ganon. Pusang iring. Kaya tayo, mga kababayan natin, mga kababayan natin, nawawala ng gana. Nawawala respeto sa mga pulis natin. Pwede raw tulungan ng biktima na dapat lang tulungan natin to kung. Hindi, With DOJ. ipa-dismiss ang kaso na ito. Nasa meeting lang daw Kasi sobrang abusado. Sobrang abusado. Sino na? Si Provincial Director. Naputol din. Tawagan si DOJ, si Secretary. Para alisin na yung major doon, ilipat. At walang kabiro makinukonsinti niya kabalbalan ng tao niya. Dapat sinabi niya kaagad, 'di ba, na kakausapin ko, titingnan aksyonan. Sinasabi pa niya na hayaan nyo na lang, hinayaan ko na lang pumunta po doon sa sa piskalya para pina-inquest kagad Konsentidor si Major. Konsentidor. Although dumaan sa proseso, in-inquest kagad. Pero bakit mo hinayaan pa-inquest kagad? Kawawa naman. Buti sana kung laki-laki na kasalanan. Yun lang. Dapat side mirror. wag itong spokesman. Ang tawagan nyo dyan, yung police legal. Anong tawag nyo dyan? Yung parasibak ng mga police? Sa Napolcom. Internal Affairs Service. Pwede rin. Sa Napolcom, pwede rin. Yun ang or Napolcom. Napolcom, tawagan nyo na lang yung kausap natin. DLG na lang kung pwede din. At tayo maging complainant dito. Tayo na. Isama mo na yung Major 1 yard. Sino pangalan nun? Anong pangalan? Lanyard. Landi Lanyard. Di ba? Wayward. Wayward. Rockyard? Road yard. Road yard. Akala ko lead yard. Ito kasi bulong ng bulong. 1 yard daw ng 1 yard. Dahil na umorder pala ng tela ito. 2 yard. Hindi, may order ng tela sa Divisoria kanina pa. Pasensya ka na, Major, ha? Kaya di namin makontrol ang nasa aming emosyon. meeting lahat. Ano ba na ito? Nasa meeting. PD, nasa meeting. RD, nasa meeting. Spokesman, nasa meeting. Lahat nasa meeting. Pag may ginawang kasalanan, nasa meeting lahat. Anak ng baka kayo talaga dyan. Alagad na Huwag na ninyong antayin na ipatawag ko kayo sa Kongreso. Wag lang ba, parang awa nyo na. Nandiyan na. Ito. Hindi ko na nga ginagamit yan. Hindi ka na nagpapakilala ng Erwin Tulfo na lang nga. Hindi na nga. Ito na, general na ito, Kong. Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Regional Director na ito, Kong. Ng Region 4A. PNP 4A na ito. General Lucas, magandang umaga. Magandang umaga po at sa inyong tagapakinig. This is Congressman Erwin Tulfo, General Lucas with Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV and sa Radyo Pilipinas. General, ako ho mamaya ho, pagbabaho, kausapin ho ninyo yung inyong Provincial Director dahil ayaw na ho kung kausapin, pati ang inyong Station Commander sa San Mateo Rizal. May incident po.
may housewife na pumunta po sa amin, yung kanyang mister, nasagi lang nung November 9 yung side mirror ng motor ng isang pulis doon sa istasyon ng pulis sa San Mateo. Kinasuhan ng ano-ano mga kaso? Unjust vexation, malicious mischief, at maraming iba pa. Nasagi lang po, General. Okay? Nasagi kasi yung motor nakaparada sa sidewalk. Sana nga dadaan yung mga pobre. Alam nga ba naman sa gitna ng kalsada? Ang sinisisi ko dyan, bukod doon sa abusadong PO1 Bautista, pati si Major na station commander kasi hinayaan niya. What he could have done is said na, okay, PO1, pagpasensyahan mo na. Sabihin na natin na galit, nagwala, nagmura si PO1, ay si complainant o yung nakasagi, justification na po ba yun na ikulong for 2 weeks yung mama kasi ang nakaaway niya is police? Please tell me, enlighten me, General Lucas. Well, una sa lahat, no, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong binigay niyo sa amin, no, para maliwanagan natin itong pangyayaring ito. Itong insidente na ito ay pinaimbestigahan po natin at kung nakita natin doon sa investigasyon na nagkamali yung pulis natin at atin po itong bibigyan ng kaukulang parusa. Okay. No? And of course, ang unang gagawin natin dyan is i-relieve natin sa kanyang pwesto itong patrolman na ito. Maraming salamat po. Thank you po in advance. Dapat lang. Pati ho yung Station Commander General, pailipat nyo na muna dyan sa inyo sa Region 4. Pwede nyo gumawa na lang ng mga stop work ito, tagadala ng papeles, taga-xerox. Tibla ng kape. Imbis na sasabihin niya sa amin na titignan yung what you're telling us being an officer, being a high-ranking officer, PNP, mukhang kinukuntsaba niya pa at sinabi niya na mali, na may karapatan din daw yung kanyang pulis na magdemanda. Di po ba, General, ako po yung naging police reporter na pagkatagal-tagal, di po ba tinuturuan kayo sa academy, sa training na stretch your patience? Tama. Di po ba? Lalo na pag mga rally, pag may kaharap kayo, dapat the police have to be very, very patient. Tell me if I'm correct or wrong, General Lucas. Tama po yan, no? Kaya nga ating pinaimbestigahan itong pangyayaring ito at kagaya nung nasabi ko kanina na kung lalabas sa investigasyon na nagkamali yung pulis natin, atin po itong bibigyan ng kaukulang parusa. At ito po ay makakaas po kayo dito sa investigasyon na ginagawa natin. General Paul Kenneth Lucas, sir, salamat. At least meron akong nakakausap ngayon na may wisyo pa at maayos at hindi konsentidor dyan sa PNP. Thank you very much, General Paul Lucas, for your time with us this morning. Thank you. Asahan po namin ang result po ng inyong investigation within the next few days. Thank you po, General Lucas. Opo, maraming salamat din po. Opo. Si Napolcom NCR Assistant Regional Director Ferdinand Quirante din, kung makakausap natin. NCR Napolcom RD, Ferdinand Quirante, magandang umaga po, RD. Magandang umaga po, Sir Tulfo, at sa malakas na tigapakinig na punto asistado. Ang inyong lingkod, handang tumulong at tumulong kung anuman po yung inyong ihahain dito sa Napolcom. Yeah. May ihahain po kami, Assistant Regional Director. May isa pong pulis dyan sa San Mateo Rizal by the name of PO1 Julius Bautista. Kinasuhan ng isang mister dahil nasagi ang kanyang NMAX na motorsiklo at umano'y nasira ang side mirror. Mangyari po kasi nakaparada sa sidewalk. Doon ho dumadaan yung mga tao. Tama po ba na kasalanan po ba nung dumadaan dahil nakaharang yung motor niya sa sidewalk, ARD Quirante? Sa tingin ko po, ang wala pong kasalanan ang ating mga civilian na dumadaan doon kung ito ay yung motor na minamaneho ay siyempre nasaktan at yung nasaktan
yung tao, paimbestigahan po natin yan. At kung yung pulis na nirereklamo, dapat tignan mabuti at kailangan maging pasensyado. Yung mahaba ang pasensya dahil unawain ang ating mga motorista for the purpose. Opo. ARD Kerante, wala ho tayong oras pero i-text na lang ho namin yung pangalan nitong PO1 at saka yung kanyang station commander na kinonsinti pa. Imbis na sabihin, Nonoy, pagbigyan mo na dahil mga pulis tayo, dapat stretch yung ating patience. Abay, kinukonsinti pa. Ang sagot sa amin, may karapatan ho yan na magdemanda. Alam ko ho yun, may karapatan. Pero ang alam ko rin, kayo po, dati kayo sa PNP, ang training mo sa inyo, habaan ng inyong patience kasi armado kayo at baka makapatay kayo ng tao. Tama po ba, ARD Kerante? Totoo po yun. At kasama sa ating training yun nung nasa academy tayo. At intindihin lahat ng mga tao on the street bilang alagad ng batas. At yan po ay sa San Mateo nangyari. I will coordinate the matter sa Region 4. At mapag-usapan namin tungkol dito sa nagawa ng kamalian, if ever, ng isang pulis at matignan kung kaya ho nawawala ng respeto ang sambayanan sa iilan ng mga barumbado na ganito sa PNP. Hindi naman lahat. Kaya nawawalan tuloy. Nangyayari na stereotype na ang PNP lahat ay abusado. May iilan naman. Siguro po yan ang magandang pag kayo po ay nagsalita dyan at magbabaho ng memo sa kanila to remind them na tinitignan sila ng mga tao that they should be the example of patience, of humility. Hindi yung namura ka lang, nasinghalang ka lang, kasuhan mo na agad ng 2 linggo, ikukulong mo. Diyos ko po namang pineapple.